na. O, magtaas kayo ng kamay kasi ang speaker natin mamaya magpapakain siya. O, seryoso. So, sa mga hindi pa nagdi-dinner, no, pwede kayong pumunta sa Jollibee after ng presentation na to. Pwede kayong pumila doon at kumuha ng food. Kaya nga lang kayo magbabayad. Okay, so again, magandang gabi sa ating lahat. So, okay lang po bang makita ko ang kamay ng mga first-timer o ngayon lang makaka-attend ng ganitong klaseng presentation? Okay, palakpakan natin. So, marami tayong presentation, marami tayong first-timer ngayong gabing to. So, again, sa mga first-timer, kayo ang bida sa gabing to. Okay, sa mga old-timer naman, hindi sila kontrabida. Bida pa din sila. Pero dahil paulit-ulit lang sila, so kayo ang pinaka-espesyal na tao sa gabing to. Okay, so sige po, maupo muna tayo. Siguro ganito, okay lang, partner, i-ano na lang natin, i-occupy na lang natin yung isang, ito na lang, para hindi mahirapan yung speaker natin na patingin-tingin sa kabila. At meron ba yata dyan? Yan, okay na yan? Okay na? Ayan. Okay, so again, magandang gabi sa inyong lahat. Siguro bago ko ipakilala, hindi po ako yung speaker ngayong gabing to. So mukha lang, good news yun! Hindi ako yung speaker. So ako lang yung naatasan na ipakilala yung pwede kong sabihing napakagaling na speaker natin ngayon. Bakit napakagaling? Siguro sasabihin ko mamaya, okay lang po bang magpakilala ako? Yes! Sa bagay, wala naman kayo magagawa. Hawak ng mic, no? Sino dito yung ngayon lang ako na nakita? May TV po kayo sa bahay, of course. Tama? So, naalala niyo po ba yung tabing ilog noon? Wala nang nakakaalala yata nun Mukha ako yata, mas na edad dito So, dati po akong lumalabas doon. Kung si John Lloyd, opo, tama, naalala ni nanay. Nandun po si John Lloyd, nandun sino nga ba yung mahilig makipag-away? Yung kailan lang nakipagsuntukan? Si Baron. Yun! Dati po ako sa tabing ilog, sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Opo, dati po ako doon. So, di ba ano yung favorite doon, scene sa tabing ilog? Di ba merong ilog doon, kaya nga tabing ilog doon, di ba? So, merong doon, di ba? So, ako yung lumot doon. Joke lang. So, binubuhay ko lang kayo. So, again, my name is Chris, and hindi ako speaker for tonight, pero it is my privilege, no, na ipakilala ang isa sa napakagaling na speaker natin sa company, and masasabi kong kung meron man tayong dapat pakinggan, no, pagdating sa ganitong klaseng business, isa na siya doon. So, alam ba natin na ang pag-uusapan natin ngayon negosyo? O sino dito yung na-invite at pinakain lang dun sa Jollibee, sumama? Wala naman. Wala naman. Wala naman ditong sinabi ng nag-invite sa kanya na merong concert dyan o merong handaan o birthday, sama ka lang sa akin, merong pagkain doon. Wala naman ganon. Okay, so maliwanag naman. Kasi karamihan dito, yung iba, actually ako, dati na-invite lang din ako sa pagkain. So mukha kasi akong pagkain So doon naman yon sa Quezon, Okay, so kung alam nyo na yon, yun na yon. By the way, bigyan ko kayo ng konting background, no? Kung paano ako napunta sa ganitong klaseng business. Kasi pag-uusapan natin is business. So, lahat naman tayo, sigurado ako, kailangan natin ng pera, tama? Kasi kung business to, pag-uusapan talaga natin ang pera. At kung meron mang tao dito na ayaw pag-usapan ang pera, mahirap yun. Ako naniniwala ako na lahat tayo kailangan ng pera. So, hindi tayo mukhang pera, pero kailangan natin ng pera para sa pang-araw-araw. So, paano po ako na-involved dito? Empleyado po ako for almost 7 years. So, dati akong Jollibee crew. So, hindi nakakaalam. So, alam mo naman, ang requirement pag Jollibee crew, anong requirement na pag crew ka ng Jollibee? Wapo, di ba? Joke lang yun. So, hindi ba pwedeng matangkad lang? Hindi rin ako ganun katangkad. So, yun po yung unang work ko. Tumagal po ako ng halos mag-4 na taon din doon. So, okay po ba ang income doon? Hindi ganun kalaki. So, kailangan kong umalis doon sa probinsya ako nag-work that time. So, nag-migrate po ako papunta dito sa Manila. Kasi alam niyo naman doon sa probinsya, ang palaging sinasabi, mas maganda ang nag-aantay na opportunity dito sa Manila. Kaya ako, from Sorsogon, umalis ako doon at nagpunta ako ng Manila. So, nag-level up naman. So, after my life sa pagiging crew, nakapag-work ako sa isang office, dyan sa may
Bureau of Customs sa Manila International Container Port, sa North Harbor. Pero, empleyado pa rin ako. So, hindi nagbago yung lifestyle ko nung nagtatrabaho ako sa Jollibee and then nung nagtrabaho ako sa office. So, ganun pa rin yung lifestyle ko. Gigising sa umaga, aalis ng bahay, papasok sa trabaho, uuwi. So, araw-araw ganon. So, ang lifestyle ko din nun, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang naman talagang bibilin ko. Kasi limited yung income. Tama mali? Tama, di ba? So ngayon, bakit ako na-involved dito? To be honest, sa mga nagpunta dito dahil sa produkto, ngayon pa lang sabi ko sa inyo, sobrang ganda ng produkto. Kasi yun ang nakapag-convince sa akin na gawin ang business na to. Pero, later on, I found out na totoo pala yun. Pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. So ako, pinag-aralan ko ang business. Actually, mag-4 years na din ako sa negosyong to. And sa loob ng 4 na taon na ginawa ko to, pwede kong sabihin na talagang worth it yung sacrifices na ginawa ko. Kasi in 4 months time na ginawa kong part-time to, I decided na i-full-time to. Kahit medyo maayos naman ang income ko nung nasa customs ako. Pero dahil sabihin na lang natin na napagod na din ako doon sa 8 hours. And then minsan weekends nag-work pa rin. Sabi ko, siguro this is the right time na maging CEO ko ng sarili kong business. Gusto niyo ba yan? Yes! Ang sarap na maging CEO ng sarili mong business. Di ba? So meron bang empleyado dito? Okay lang? Pakitaas na kamay? Marami. So hindi ko na din tatanungin kung ano ang work nyo, pero isa lang ang sigurado ako. Kung matagal ka na sa work mo, maaaring hindi ka na din challenge. Sanay na sanay ka na dyan, di ba? So ako isa siguro sa naging reason ko kung bakit talagang sineryoso ko ang business na to, kailangan ko ng bago, kailangan kong ma-challenge ulit, kailangan kong kabahan ulit, kailangan kong mas matuto pa, or sa madaling salita, kailangan kong mas mag-grow pa. Kasi yun naman ang importante, di ba? So kailangan everyday ng buhay natin nag-grow tayo. And buti na lang, may ganitong klaseng business kasi pwede ko sabihin na dahil sa negosyong to, totally nagbago ang perspective ko sa buhay. Tama ba yun? Perspective? Perspective, di ba? Pero sa amin, perspective. Kasi sariwang pananaw ang tawag namin doon. So nagbago ang lahat, nagbago ang thinking, and then nung nagbago to, nagbago ang lahat sa akin. When it comes sa financial na aspeto, when it comes sa life, pag-usapan natin, natuto tayo, mas natuto. So anong nangyari after 4 years na ginawa ko ang business na to, sa mga first-timer na ngayon lang din mai-involve, kung sakaling gusto nyong sumali sa ganitong business, ako po ang magsasabi sa inyo na hindi naman ganun kadali ito at hindi rin ganun kasimple, pero worth it pagpaguran. Kaya nga meron tayong mga trainings na tulad ng ganito para mas maging madali, lalo na sa mga bago. Kaya ako for 4 years doing this business, halos everyday, punta ako dito sa office, nag-attend ako ng training, kasi isa lang ang alam ko, pag gamay mo ang business mo, mabilis kang magsasucceed, tama? So, kaya ngayong gabing to, meron tayong speaker na pwede kong sabihin na sobrang galing na sa negosyong to. Siya nang magkukwento sa inyo kung ano ang nakuha niyang result doing this business, pero marami kayong matututunan sa taong to. Pag pinag-usapan natin kung paano yung pag-asenso sa pamamagitan ng business na to, kayang-kaya niyang i-share sa atin yon. So, okay lang bang ipakilala ko sa inyo yung speaker natin? Yes! Okay, our speaker for tonight is isa ito sa mga, paano ba sasabihin? Isa ito sa mga tinitingnan ko talaga. Kumbaga, ako as bago sa industriyang to, kung meron man akong gustong ma-achieve sa ganitong business, gusto ko yung mga nakuha niya na. Kasi, ang pinangako lang naman talaga ng industriya, kung tutuusin, sa ganitong klaseng business, pinangako niya na pag ginawa mo to by heart, tutulungan ka niyang magkakotse. And ako, sa awa ng Diyos, in 3 years mahigit, natupad po yun because of this business. So, tutulungan ka niyang makapag-travel, and sa awa ng Diyos, nakapag-travel po ako for free dito sa Santay, and tutulungan ka niyang magkaroon ng maayos na income. So, lahat po ng yun, nauna nang nakuha ng speaker natin, kung tutuusin, at paulit-ulit na lang. So, kahit anong pasukin niya, basta ganitong klaseng business, kaya niya mag-succeed. Kasi alam niya na ang gagawin niya. So ngayon, napaka-importante ng gabing to kasi hindi naman secret na kung tutuusin, pero isi-share niya sa inyo. So okay lang ba? Willing ba tayo?
Yes. So again, bago ko tawagin ang speaker, meron lang tayong house rules. Okay lang? Alam ko hindi kayo sanay sa house rules, pero in respect naman sa speaker natin at siguro sa katabi din natin, okay lang na kung meron kayong ina-expect na call or text, kahit i-silent nyo na lang, wag nyo nang i-off ang phone nyo. And then, hanggat maaari, iwasan natin ang umalis sa upuan natin. Kasi sayang mapapakinggan nyo, tsaka baka may storbo rin yung katabi natin, di ba? And ano pa ba? So, iwasan nating makipagkwentuhan sa katabi. So, mas maganda, focus tayo. So, pakinggan nyo. Ako po magsasabi sa inyo. Kung meron na kayong iniwanan sa bahay na importanteng bagay para dito, ako magsasabi sa inyo, hindi po masasayang yung oras nyo sa gabing to. Meron at meron kayong matututunan at who knows, di ba? Baka ito na yung pinag-pray nyo. Kasi ako, pinag-pray ko to, marami kaming nag-pray ng ganitong klaseng opportunity, green-up namin, may nangyari. At hindi po pwedeng hindi mangyari sa inyo. Okay, so ready na po ba kayo? Yes! So wag tayo masyadong seryoso ha. So our speaker for tonight, our presenter for tonight, again, is one of my friend, no? So kaibigan ko to. So maraming partners ko ang humihingi ng advice sa taong to kasi talagang marunong na to. And then ano siya? Consistent earner doon sa previous company niya. And then dito sa Sante, talagang nag-excel tong speaker natin. Isa siya sa mga top leaders ng company. So hindi lang siya nagtutok dito sa Sante, sa office natin, pinapadala siya kung saan-saan. Okay, so he's driving his own car, and then nakapag-travel na din to. Ang tagal niya nang ma-experience sa ganitong klaseng business. Kaya nga sinasabi ko, pakinggan natin. Kasi marami tayong matututunan. So hindi ko na sasabihin yung ibang achievement niya, siya na lang magkukwento kasi masyado tayong ma-late, no? So again, okay lang po ba na i-welcome natin ang speaker natin for tonight, Mr. Chris Sabir. Okay, naka-live stream tayo, no? To all distributor out there, of course, good evening and good morning. In Japan, Ohio gozaimasu. Okay, my name is Chris Paul John Herbert Henson Sabile III. Mahaba? Kasi po may lahi po akong Italiano, ma'am. Bakit? Nanay ko Ita, tatay ko Ilocano. Pag pinagsama, Italiano. Yan, okay. So, all I can say, I'm very lucky because I discovered this kind of business 20 years ago. Sabi ng iba, ba? Matanda na yung speaker. Ma'am, nung na-discover ko po kasi to, 7 years old ako. Ilang taon na ako ngayon? Bakit parang masama yung ngiti mo? Parang kumukontra ka. Okay, so you are so lucky too. Kasi bakit? This is the business we're in. Nakagawa ako ng tinatawag na money-making machine. Yan. Maganda ba yung meron kang money-making machine? Yes. Yung natutulog ka, pag gising mo, may income ka. Maganda ba yung gano'n? Yes. Sino ba rito ang meron ng money-making machine? Yan. Siyempre yung mga dating members na, di ba? Ang tanong, gusto niyo bang magkaroon ng money-making machine? Yes. Yan. Yan ang ituturo ko sa inyo. Kasi yung sikreto ko rito, my dear friend, kung paano ako naging successful dito in 20 years, tagal, ano? Ilang taon na uli ako ngayon, ma'am? Parang ang ngiti mo kakaiba. Okay? Okay. So, friend, ang nagsasalita po sa harapan ninyo, isinilang lumaki sa squatter. Okay? Nakakita na ba ng squatter? So, ibig sabihin, pag squatter, maraming mahirap. As in, maraming mahirap, maraming standby, magulo ang buhay, marami ang walang pangarap. Tama ba yon? Now, ngayon ko napatunayan, my dear friend, kung bakit marami pa rin ang mahirap. You know why? Still, some of my friends, relatives, nasa squatter pa rin. Bakit? Ako yung taong nangarap. Okay? Libre ba ang mangarap? Yes. Nagtataka nga ako sa iba, libre na nga ang mangarap, tinitipid pa. Di ba? Lalo na kung may bayad, baka hindi mo na matupad. You know why? Bakit mahirap pa rin sila? Simple lang. Nung ako nangarap, ginawa ko ang lahat. Patay kung patay, whatever it takes, gagawin ko. Babaguhin ko lang ang buhay ko. Tama? Sila, bakit hindi nila nabago yung buhay? Simple lang din. Sila, ang inisip nila, lahat ng bagay para sa kanila mahirap.
Nung ginagawa ko ang negosyo na to, ang iniisip nila, Chris, mahirap yan. Hindi mo yan kaya. Chris, huwag ka na mag-aral. Hindi ka rin makakatapos kasi mahirap ka lang. Tama? So ano ang pinasok sa isip? Mahirap. Once na pumasok yan sa puso mo, mararamdaman mo mahirap. Tama? Kaya pag nagtrabaho ka, hirap na hirap. You know why? Ang tao kasi pag lagi mong iniisip mahirap ka, mahirap ka, mahirap ka, talagang maghihirap ka. At age of 7, my dear friend, nangarap na akong yumaman. Ang inisip ko, bata pa lang ako. Sabi ko, paglaki ko, yayaman ako. Habang nag-aaral ako, paglaki ko, yayaman ako. Sabi nga nung magulang ko, Chris, mag-aral kayong mabuti para makaalis tayo rito. Sabi ko nga Nay, paaral kayo ng paaral, wala naman kayong pampaaral. Di ba? So, ibig sabihin, pinag-aral ko yung sarili ko. Pinag-aral ko yung sarili ko dahil ang katwiran ko nung araw, pag nakatapos ako, nakapag-aral, nakapaghanap ng magandang trabaho, mababago ko ang buhay ko. Tama? So, ibig sabihin kung paano ko nabago yung buhay ko, pag-uusapan natin ngayon. Okay ba yun? Ibig sabihin, dahil negosyo to, ang pag-usapan natin dito, pera. Importante ba ang pera sa buhay ng tao? Yes. Importante ba? Meron ba rito tuwan-tuwa kapag walang pera? Mang tuwan-tuwa ka kapag wala kang pera? So, naniniwala ka ba, friend? Kapag wala kang pera, papangit ka? Yes. Totoo ba yun? Yes, kasi wala akong nakitang may pera na walang pera, tuwan-tuwa. Di ba? Yes, wala akong pera. Walang ganon. So, maliwanag ma, pag wala kang pera, malungkot ka. Yes. Di ba? So, totoo ba na nakakagwapo, nakakaganda ang may pera? Yes. Yun ang totoo. Di ba? Kasi reality, my dear friend, hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuan, marami kang pera, nandyan si Vicky Bello. Tama? So, ibig sabihin, friend, pag-usapan natin dito, ang pera. Huwag mo sabihin, yung speaker naman, bakit gano'n mukhang pera? It's normal, kasi negosyo ang pinunta natin dito. Tama ba yun? Hindi natin pag-uusapan ang buhay nyo, ang buhay ko. Kasi walang mangyayari doon. O buhay ng mga ibang artista. Ang pag-usapan natin kung paano mabago ang buhay mo. Tama? Okay, tanong. Sino ang gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay. Yung iba kalahati lang. Friend, pag kalahati yan, kalahating milyon lang yan. Kasi magmula ngayon hanggang mamaya, pag-uusapan natin dito ang pagyaman mo. Importante ba yumaman ng isang tao? Yes. Importante. Dahil kung may pangarap ka, marami kang gustong gawin at marami kang gustong tulungan, kung wala kang yaman, friend, imposible yan. Maliwanag? Okay, umuulan sa labas, ano? Actually, I'm very lucky kasi I'm a Japanese attitude. I've been to Japan and I worked for Japan for almost 20 years. Dari ka, nihongo wakarimasu? Wakarimasu? Ohayo gozaimasu. Ore Chris desu kedo, Yokohama kara mairimashita. Yeah. Kung bakit, swerte ako kasi ugaling Japanese na po ako. Trabaho, 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 walang reklamo. Walang asenso, my dear friend, pag puro ka reklamo. Bakit ang karamihan hindi nagiging successful sa ganitong negosyo? Simple lang din. Ang Pilipino, ang iba, ang ginagawa, reklamo, reklamo, reklamo bago mag-trabaho. Friend, wala pong umaasenso sa negosyo na to kapag puro ka reklamo. Okay? So, ibig sabihin, hanggang alas 12 tayo ngayon. Okay lang ba? Yes! Bakit parang sa ilong lumalabas? Ngayon pa lang, nagre-reklamo ka na. Diba? Friend, ang pag-uusapan natin, ang pagyaman mo. Kung abutin tayo ng alas 12, friend, nag-aral ka ng 14 years. Pagka-graduate mo, yumaman ka ba? Hindi naman. Pero ngayon, hanggang alas 12 tayo. Okay lang ba? Yes! Parang iba talaga sa ilong lang lumalabas. Yes! Okay lang yan. Alam mo, swerte kayo. You know why? I have a new presentation right now. Bagong-bago. Press na press. Kung sino ang maka-attend ngayon, friend, ito na ang chance mo kung paano yumaman sa negosyo na to. Di ba? Ang Pilipino kasi pag umuulan ng mindset, naku, umuulan. Bakit? Takot ka bang dumami? Di ba? Friend, sa Japan, walang bagyo, walang ulan sa amin. Kasi karamihan sa amin doon, trabaho, walang reklamo. Okay, friend, ayoko nang sayangin ang oras nyo.
Ayoko sayangin ang pinunta nyo rito kahit umuulan, swerte tayo. Dahil ito ang unang batch makakarinig, makakatingin ng unang presentation ko. Okay? Friend, our company started in 2008. Of course, 8 years na siya sa market and barley authority tayo. Okay? So, fast-growing customer right now, delivering products for 30 countries and 4 million in annual sales. So, ibig sabihin, malaki ba ang kumpanya? Yes! You know why? Our CEO and the management team, they were all networker. Maganda ba ang nagpapatakbo ng negosyo mo, dating mga networker? Yes! So, may alam sa negosyo. Masarap ba yung ganon? Okay, so yan po ang tinatawag natin Sante Barley International. Ano ba ang produkto natin? We have barley juice, barley capsule, meron tayong sabon gawa sa barley, deodorant, shampoo, and we have the first in the market, barley toothpaste. Okay? No fluoride. Meron tayong coffee with barley, slimming tea with barley, oat with barley, and choco barley. Imagine lahat po ng products natin made in barley. Maganda ang produkto? Yes! So, ibig sabihin, kung maganda ang produkto, masarap bang magnegosyo? Yes! Ganun lang siya kasimple. Ang company natin, of course, certified organic, 100% natural, and yung product natin, of course, nanggagaling sa New Zealand, may sarili po tayong plantation and manufacturing sa New Zealand. Palakpakan mo naman yan. So, maganda ba? Ang kumpanya may sariling plantation. Yes! So, friend, time will come. 5 years to 10 years from now. Pag sinabing barley, it's Sante. Pag sinabing Sante, it's barley. Maganda? Yes! Magkakaroon tayo ng mga international branches. May US, may Dubai, may Hong Kong, may Africa, may Singapore, may Taiwan. Everything na mangyayari ngayon. Tanong, sino ang upline? Pilipino. Kahit mag-top ang iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, nandun lang ako sa likod. It's okay. I am your upline. Yes! Maganda? Masarap ba yung ganon? Yes! I'm very proud of that. Ano ba ang challenges natin ngayon? Importante ba ang health sa buhay ng tao? Yes! Importante. Karamihan sinasabi, di baling walang pera basta walang sakit. Ang tanong, paano kung magkasakit? Eh wala kang pera. Eh di patay kang bata ka. Tama? So, ibig sabihin, importante pa rin ang pera sa buhay ng tao. Yes! Friend, sa buhay ng tao, dalawa pala ang pinaka-importante. O, dalawa ang isa sa pinaka-importante. Health and money. Tama ba yun? Ang sabi ko kanina, kahit hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuhan, at wala kang pera, papangit ka pa rin. Pero kung meron kang pera, nandyan si Vicky Bello. Tama ba yun? Maliwanag. So, importante ang pera sa buhay ng tao. Tama? Friend, yung karamihan sa atin, trabaho lang ng trabaho, trabaho ng trabaho, nag-iipon, nag-iipon. Tama? Yes! Pero maniniwala ka ba kapag hindi mo sinabay ang healthy living mo, ang pinag-ipunan mo, si hospital, si pharmacy, si doktor? Yes or no? Yes! Yes, marami na akong nakita na balitaan, kamag-anak, kakilala. Nagtrabaho for how many years sa ibang bansa? Nag-ipon, pag-uwi, nagkasakit. Lahat ng naipon, naibenta, may utang pa, nawala rin sa mundo. Sino yumaman? Ang ospital, si doktor, si pharmacy. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin sa negosyo na to, healthy ka na, kumikita ka pa. Maganda? Yes! Maganda pa yung ginagawa kong negosyo. Healthy ka na, cute ka na, kumikita ka pa. Maganda yun? Yes! Huwag kayong kumontra. Dahil ang kumukontra dito, hindi yayaman. Okay ba yan? Okay. Sabi, kanina ka pa. Fred, gaano ka ba ka-healthy? Ikaw mismo ang makakapagsabi sa sarili mo kung healthy ka. Okay? Meron ka bang tinatawag the healthy diet? Friend, para ka daw maging healthy, dapat meron kang regular exercise. Wala kang stress, meron kang healthy diet. At syempre, dapat meron ka daw tinatawag na money. Tama ba yon? Healthy ba pagka ganon? Yes! Kasi hindi ka magiging healthy, friend, pag wala kang tinatawag na money. Totoo ba yon? Kasi hindi mo magagawa, hindi mo mabibili ang mga gusto mo. Tama? Because of our busy lifestyle today, wala na tayong chance kumain ng tama. Maliwanag? Yung iba nga, magang-maga, gigising, dahil nagmamadaling, magko-coffee na lang. Tama?
Ano ba ang makukuha mong vitamin sa 3+1 or 3-in-1 na coffee? Meron. May bonus ka doon. Diabetes. Tama? So, because of busy lifestyle, friend, wala ka ng time kumain ng tama. Okay, friend, introducing barley juice. It's an immune system booster. Friend, sa isang barley juice, lahat ng vitamins or minerals na kailangan mo sa katawan mo, nandito sa isang barley juice. Okay? Kasi immune system booster siya. Imagine, kaya nagkakasakit ang isang tao because bagsak ang immunity. Okay? Ganun lang siya kasimple. Simpleng tanong, maraming pasyente sa medical city? Iba't iba ang sakit. Kapag iba't iba ang sakit, iba't iba rin ba ang gamot? Yes. Ganun siya kasimple. Meron tayong wellness clinic? Maraming pasyente? Iba't iba rin ang sakit? Pero ano ang nirireseta ng doktor natin? Barley. It's only barley. Kasi simple lang din kasi. Kaya ka nagkasakit, bagsak ang immune system mo. Or bagsak ang immunity mo. Since barley is an immune system booster, kung anong sakit meron ka, kaya niyang pagalingin. Maliwanag ba? Simpleng tanong, ano ang pagkain ng baka, kalabaw, kabayo? No. Malalakas ba sila? Yes. Imagine, ang kabayo pinangkakarera, ang kalabaw pinang-aararo. Kung ikaw kaya ang kakain ng damo, sa tingin mo, pang-aararo ka rin? Di ba? Yes! So, ibig sabihin, lalakas ka. Tama? Wala akong nakitang may sakit na malakas. Wala akong nakitang may sakit na successful na tao. Alam mo yung tao na yan, mayaman siya, super yaman. Kaya alam, mula bata may sakit. Mangyayari ba yon? No. So, ibig sabihin, friend, kung ikaw ang kakain ng damo, lalakas ka rin ba? Maliwanag? Okay. Importante ba ang pera? Yes. Sabi ng iba, hindi ko kailangan ng pera. Friend, para sa akin, kung hindi mo kailangan ng pera, hayop ka. Bakit? Ang hayop, pakainin mo ng damo. Okay na yon? Ikaw, kaya mo kumain ng damo? Sige, subukan mo. Daily expenses, pera ba ang kailangan dyan? Yes. Education, pera ba ang kailangan dyan? Yes. Friend, yung health, importante ba rin ang health? Nabibili ba ng pera yan? Friend, minsan nga ang health, hindi mo na kayang bilhin yan. Halimbawa, wala ka ng paa. Pwede bang bumili sa palengke? Pagbili nga ng isang paa? Wala. So, ibig sabihin, friend, para ka magkaroon ng good health, pera ang katapat niyan. Yes or no? Yes. Okay. Emergency. Pag nagkaroon ng emergency sa inyo, pera rin ba ang kailangan? Yes. Hindi ba pwede rito? Gwapo naman ako, libre na lang. Pwede ba yon? Hindi. O may diploma ako rito, valedictorian ako. Pwede ba? Hindi pa rin. Pera pa rin yan. Friend, ang pangarap mo, pera ba ang kailangan dyan? Yes. So, ibig sabihin, friend, even the retirement natin, friend, lahat gumagana. Pera. Maliwanag. So, ibig sabihin, lahat ito, pera ang gumagana rito. So, bakit puro pera ang pag-uusapan natin? Dahil ito naman, ang lahat kailangan mo. Yes or no? Yes. Okay. Friend, money is important. Karamihan nga sa iba, trabaho na lang ng trabaho. Trabaho, sahod, bayad, utang. Di ba? Kaya nga yung iba, pag sinabing katapusan, umabot ng tumapat ng linggo ang katapusan, automatic Friday, sasahod ka na. Tama? Tuwan-tuwa ka? Yes, tuwan-tuwa ka kasi Friday pa lang, sasahod ka na. Kaya lang, pagdating ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, na. Bakit? Trabaho, sahod, bayad, utang ka nga. Meron bang yumaman sa empleyado ng style ay ganito? Meron ba? You know why? Kaya lang ganito kasimple. Swerte ako na discover ko yung negosyo na to. Simple lang ang sinabi sa akin ng mentor ko. Chris, gusto mo bang yumaman? Sabi ko, yes, gustong-gusto kong yumaman. Sabi niya sa akin, kung gagawin mo ang pagpupulis, ngayon pa lang, inahadlangan ko na ang pagyaman mo. Sabi ko, grabe ka naman. 10 years nga ako nag-aral. Aral, tigil, aral, tigil. Nung nakatapos ako, sasabihin mo, wala akong pag-asang yumaman. Ganito lang ang sinabi niya sa akin, Chris, maghanap ka ng 5 hanggang 10 tao na pulis ngayon. Kung anong buhay meron siya, sundan mo, yun din ang buhay mo. Tama? Yes, naisip ko tama nga eh. Kasi yung kapitbahay ko, tumanda na sa pagpupulis, hindi naman yumaman. Yung asawa niya, kahit hindi mayaman, panay ang punta sa London. Alam mo, loan dito, loan doon, loan dyan. Ako nga,
Nag-iisa na nga lang yung kaibigan na si Judith, tinataguan pa. Best friend niya si Judith. Bakit? Judith ng kuryente, Judith ng bayaran, Judith ng tubig. Nakuha, ha? Friend, kasi walang yumaman. Meron nga akong kaibigan, nung nag-aaral ang ganda. Aba, nung nagtuturo na, pumapangit. Kasi teacher nga. Ngayon, tumandang dalaga. Hindi naman yumaman. No offensement, ha? Kasi reality, trabaho, sahod, bayad, utang. Tama? So, friend, kailangan mo ba ng additional income? Yes. Friend, kung ikaw empleyado, nangangarap kang yumaman, ngayon pa lang, hinahadlangan ko na rin ang pagyaman mo. You know why? Kung tinutupad mo ang pangarap mo para sa trabahong ginagawa mo, no. Ang tinutupad mo, pangarap ng may-ari ng kumpanya o pangarap ng amo mo. Tama ba yun? Pero dito, friend, pagtutulungan natin ang mga pangarap natin. Maliwanag ba? Okay. So, kailangan natin extra income, additional income. Paano ba yan? Kung empleyado ka, ilang oras ka nagtatrabaho? 8 hours. Ilang oras ka natutulog? 8. Huwag mo nang gawin 10. Lamay na yan. Okay, sabihin na natin, yung travel mo kasama yung traffic, balikan, pwede na ba 3 hours? Yung pagkain, pagligo mo sa maghapon, pwede na ba 2 hours? So, a total of 21 hours ang nauubos mo. Ilan na sobra mo sa isang araw? Yung 3 hours, friend, saan mo ilalagay ang 3 hours mo? Yan lang ang kailangan ko rito. Kasi extra income lang ang pag-uusapan natin. Pero yung extra time na to, ito ang magpapabago ng buhay mo. Maliwanag? So kung yung 3 hours na yan, iuuwi mo lang yan at itutulog mo, walang mangyayari sa'yo. Kaya ang sinabi ko kanina, hanggang alas 12 tayo, huwag kang magmadali. Maliwanag? Huwag kang tumingin sa orasan mo. Kasi ilang oras, ilang araw ka na rin namang umuwi. Yumaman ka na ba sa pag-uwi mo? Ba't ka nagmamadaling umuwi? Nagtataka, uuwi na ako. Bakit? Yayaman ako pag umuwi ako eh. Friend, alam mo kung maraming yumayaman sa pag-uwi, baka ngayon pa lang uwi na tayo. Bakit? Wala ako nakitang yumaman sa uwi ng uwi. Ano bang meron sa bahay mo? Pag uwi mo na naman, magpe-Facebook ka, ubusin mo yung 3 hours. Meron nga ako nakita rito, kaibigan ko, 250 pictures. Pero isang mukha lang naman. Nung kinlik ko, sabi ko, ang putya, isang mukha lang, pinapangit pa. Diba? Pero 250 shots, nakaka-relate. Uso-uso selfie, kaka-selfie, nabalitaan ko patay. Bakit? Nalaglag eh. Tanong, friend, 3 hours lang ang kailangan to para sa pagbabago ng buhay mo. Pwede gawin? Yes. Okay, maliwanag. Ano ba ang dalawang klase ng business sa buong mundo? Meron tayong tinatawag na traditional business. Friend, kapag traditional business, kailangan mo ng big capital. Tama? Yes. Kung wala ka niyan, friend, wala kang karapatan magnegosyo. Maliwanag ba yun? So, ibig sabihin, may territorial pa siya. Example, kung meron na rito sa lugar mo, alam ka naman, dun ka pa rin magtatayo. Example natin, Jollibee. Kailangan yan, may per perimeter or per kilometer. Yes or no? Yes. Dahil hindi mo to kaya, friend, dito ka sa tinatawag na non-traditional business. Small ang capital. Magkano ba ang puhunan dito? Friend, magkano lang ang pinuhunan mo rito, pero home-based business pa siya. Maganda, at non-territorial pa siya. Imagine, sa halagang 4,538 na puhunan mo, worldwide pa ang negosyo mo. Maganda ba yung ganon? Kaya nga nakaka-excite to, my friend. I'm very excited with this business. Time will come. Ang Sante lalaki ng todo. Sino uli ang upline? Pilipino. Yes. Ikaw. Ako. Maganda? Yes. Magkano puhunan mo rito, friend? Pag-usapan natin mamaya. So, maliwanag. Nakakabulol talaga ang ulan, ano? Okay, traditional and non-traditional. Okay, friend, ano ba ang strength ng home-based business? No employment. Wala kang tinatawag na babayaran ng mga empleyado. Tama? Okay, wala kang boss. As in, wala kang oras para sa negosyo mo. At pwede kang mag-start dito as part-time. Okay? Hindi mo kailangan ng mag-office. Ibig sabihin, magtayo ng sarili mong opisina. Imagine, nagninegosyo ko. Ang laki ba ng opisina ko? Yes. Ako ba nagbabayad ng aircon? Yes. Ako ba nagbabayad ng guard dito? Ng mga staff? Hindi. Imagine, ang puhunan ko, 4,538, may maganda akong opisina. Maganda? Yes.
meron kang tinatawag na high income potential dito. Okay? Then, high quality yung product. Maganda ba yung produkto? Yes. Ang sabi ko kanina, masarap pang magnegosyo kapag maganda ang produkto. Ganun lang siya kasimple. At ang pinakagusto ko rito, my dear friend, is the residual income. Ano nakalagay? Pakibasa? Yes! Ito ang pinakamaganda. Natutulog ka, pag gising mo, may income ka. Di ba? Pag empleyado ka, pag gising mo, may muta ka. Ganun lang yun. Huwag kang mag-expect ng income. Kasi bakit? Kailangan mo pang magtrabaho that day. Tama? Maganda pa yung ganitong business? Yes. Okay. Affordable ang capital. And of course, international pa ang business mo. Maganda yung negosyo natin? Ganun siya kasimple. Okay. Ang maganda nito, worldwide lahat ng market natin. Friend, nag-start na tayo ng Dubai, mag-open tayo ng Hong Kong, and I'm very excited with Africa coming soon. Hopefully, 5 years from now, 10 companies or 10 branches worldwide ang bubuksan. Palakpakan mo naman na. Diba? So, nakaka-excite. Okay. Friend, huge market tayo. Ang produkto, pwedeng gamitin ng bata mula bata hanggang pagtanda. Maganda yung produkto. International ang produkto natin. So, ibig sabihin, kahit ano hawak natin ang market. Ang daming negosyo rito. Beauty products. Sir, kung ikaw beauty products, kaya mong gamitin ang beauty products? Pag ginamit mo yun, isa ka rin. Di ba? So, ibig sabihin, limited lang ang market nila. Tama? Samantalang sa atin, friend, magmula bata hanggang pagtanda ang produkto. Maganda? Okay. Saan, ano ba ang pwede mong mabili sa 5,000? Tingnan natin. Pang shopping, pwede na? Pwede na yan. Pambili ng sapatos, pwede? Pwede. Okay, pambili ng cellphone, kagaya nito. My phone, pwede na ba? 5,000? Tanong, yung 5,000 mo, pwede mo bang ibili ng iPhone 5? Hindi. Pero may suggestion ako. Makakabili ka rin ng iPhone 5. Ganito gawin mo. At least, Apple pa rin yan, di ba? Yung cellphone mo, lagyan mo dito, iPhone 5 yan. Pwede na ba? 5,000? Yan lang ang pwede mong mabili sa 5,000 mo. Okay. So, maliwanag. Ano naman ang pwedeng negosyo sa halagang 5,000? Pwede ba itong mga to? Pwede. Ayan, mag-pedicab ka, magtinda ka ng tao, o magtinda ka ng fishball. Kaya mo ba ito, sir? Hindi mo kakayanin ito. Mahirap. Ang tanong, ang pinag-uusapan natin dito, pagyaman. Tama? Halagang 5,000. Yayaman ka ba sa negosyo na to? Or kung magtatayo ka ng sarili mong negosyo, friend, sa mga papeles pa lang, yung 5,000 mo, ubus na. Tama? Magtatayo ka ng sari-sari store mo, sa mga papeles pa lang, ubus na. Asan yung sari-sari store mo? What? Kasi 5,000 na ang puhunan mo. Tama? So, maliwanag siya. Okay, friend. Mag-start tayo at cost of 4,538. At cost of 4,538, may produkto ka. Maganda yung ganon. Nagbayad ka ng 4,538, pero meron kang produkto. Meron ka ng mga discount coupon para sa package ng business mo. May DVD ka, and may mga reading materials para sa negosyo mo at cost of 4,538. Maganda ba yung negosyo? Sa halagang 4,538, babaguhin ko ang buhay mo. Maganda? Sa halagang 4,538, kikita ka ng milyon. Mas maganda? Kasi yan ang pag-uusapan natin dito. At cost of 4,538. Friend, meron kang 30 up to 50% discount sa lahat ng products. Meron kang business opportunity, online business system, and global business system. Then, residual income while sleeping. Magkano puhunan? 4,538. Yan yung minimum starter package natin. Okay, maliwanag ba? Okay. Discount 30 up to 50% discount. Sa barley juice, sa market, example, Mercury Drug, 1,950 yan. Once na distributor ka, distributor price is only 1,260. Automatic, meron kang discount na 690. Imagine kung empleyado ka, 8 hours ka magtatrabaho. Magkano sweldo? May 500 ba? O sabihin na natin 500. Nag-ubus ka ng 8 hours. Imagine ito. Ikwento mo lang sandali. May 690 ka? Ang maganda pa rito, meron kang 3+1.
Bibili ka ng 3 package, meron kang libreng isang box, 940 lang per box ang bili mo. Automatic, meron kang retail profit 1,000 sa isang box. Maganda? Ito yung tinatawag natin barley juice. Imagine, pag ito na ibenta mo, may 1,000 ka kagad. Nag-ubos ka ba ng 8 hours dito? Hindi. Ikwento mo lang. Meron tayong tinatawag na barley capsule sa market, 900. Once the distributor ka, 600 lang. And of course, we have the 3+1. Ang discount mo rito is 300. And yung 3+1 natin, 450 lang per box ang kuha mo. Automatic, meron kang retail profit, 450 per box. So ito para sa mga mahilig magbenta. Kung ikaw mahilig magbenta, pwede na ba to? Yes! So ibig sabihin, friend, kung ikaw napunta ka rito, sasabihin mo, naku, benta-benta pala rito. Cute kung ito, pagbebentahin mo ako. Di ba? So ibig sabihin, friend, tingnan lang natin kung mahilig kang magbenta. Pwede na ba to? Kumikita ka? Kasi ang pag-uusapan natin dito, what if hindi mo gustong magbenta at hindi ka marunong magbenta? Maganda ba itong negosyo kung ganito? Kasi ibig sabihin dito, kung magaling ka magbenta, it's okay. Paano kung hindi ka rin marunong magbenta? Okay, ano ang sikreto? Don't worry, kikita ka rin dito ng significant income. Anong gagawin natin? Ikwento mo lang. Mahilig ka ba magkwento? Sino ba rito ang 7 pares? Taas ang kamay. Friend, kung 7 pares ka, pagkakataon mo na to. Bakit? Kung kinukwento mo ang buhay na may buhay na may buhay, ang katapat mo dyan, away. Tama? Samantalang ito, 3 hours lang, ikwento mo, kikita ka? Yes, ikwento mo lang to, friend. Ganito lang kasimple. Paano ba kami magkwento rito? Ikwento mo, pag ang SM may sale, ikukwento mo ba? Sinabi mo may sale doon, 70% discount. Ang tanong, dahil sinabi mo sa mga kasamaan mo, babayaran ka ni SM? Hindi. Dahil nalaman mo masarap ang pagkain sa Chowking, ikinwento mo sa kaibigan mo. Ang tanong, kumain yung kaibigan mo, binayaran ka ni Chowking? Hindi. So every time na nagkukwento ka sa mga yan, hindi ka naman babayaran. Tama? What if ang gawin mo? Ikwento mo si Barley. Di ba? Ikwento mo si Barley, nakakaganda, nakakagwapo, nakakagaling. Everything kayang pagalingin ni Barley. Kikita ka? Yes. Ganun lang siya kasimple, friend. 3 hours lang ang kailangan ko sa'yo. So, ibig sabihin, para ka lang artista. Nakikita niyo itong mga artista na to? Si Piolo Pascual, pag in-endorse si Sante Barley, babayaran ng milyon? Yes! Paano kung ikaw ang mag-endorse neto at babayaran ka ng milyon? Mas maganda? Yes! So, ibig sabihin, friend, ikukwento lang natin. Maliwanag ba? Okay, friend. Dahil ikinuwento mo ang barley at may mga sumali sa'yo, ito yung tinatawag na hindi ka naman nagbenta, pero kumikita ka. Mas maganda, ang sikreto ko lang dito, ganito lang kasimple. I'm Chris, I'm on grass. Pero binabayaran ako ng kumpanya. Maganda ba yun? Ito yung tinatawag na residual income while I'm sleeping. Maganda ba? Tingnan natin. Ito ka. Okay. Meron kang napasali. Okay? Gumamit sila ng products. Napasali mo itong nasa itaas. Meron kang 10%. Okay? Sila nagkwento rin. May sumali rin sa kanya. Hindi ka na nagpasali, pero gumagamit sila ng products, meron kang 15%. Nagkwento rin sila, every time na nagkukwento yung mga tao, may pumapasok sa yung 5 to 15%. Maganda? Yes. Tanong, may binenta ka ba rito? Wala. Nagkwento ka lang dito. So yun yung gumagamit sila ng mga produkto. Infinity po yan. Maganda ba yung negosyo? Okay. Naikwento mo, nakarating sa ibang bansa. Okay? Dahil yung mga nasa ibang bansa, sumali at gumamit din ng products, pwede na ba? 5 to 15% pumapasok sa'yo. Yes. Umaga ba kayo sa ibang bansa? Gumagamit sila ng products? Yes. Kumikita ba ako? Yes! Imagine, mamaya, pag gabi, matutulog ako, gabi naman sa kanila, umaga sa kanila, gagamit sila ng barley? Yes. Tulog ako, pero may pumapasok sa aking income. Maganda yun! Yes. Ito yung exciting, my dear friend. Nagbukas ang Dubai, Hong Kong, Africa. Pag sila gumamit ng products, meron akong 5 to 15% in dollars. Palakpakan mo naman yan.
Kasi iba po ang international market natin. Iba yung dollars income mo, iba yung peso dito sa Pilipinas. Ang tanong, ulitin ko, may binenta ka ba rito? Nagkwento ka lang. Okay? Maliwanag. Paano kung sa ilalim mo yung iba nagbenta? Itong tao na to mahilig magbenta. Hindi mo naman pwedeng pigilan, benta siya ng benta. May 5 to 15% ka? Mas marami? Paano kung karamihan dyan nagbebenta? Mas doble? Yes. Nakuha nyo? Friend, eto kung ikaw ay takot magbenta. Maliwanag ba? So may mga pumapasok sa yung 5 to 15%. Okay. Friend, eto yung tinatawag nating starter pack, builder pack, extreme pack, ultimate pack. Every time na makakapag-invite ka, depende sa package. Okay. Example, eto ka. May sumali sa'yo, meron tayong tinatawag na left and right, okay? So, what if may sumali sa'yo, bumili ng fast start bonus, fast start, yung starter pack. Ang fast start bonus mo dyan, 300, okay? Yun yung tinatawag na direct referral natin. What if sa left group mo, meron sumali, ganun din ang kinuha, 4538, another 300. So, magkano yung tinatawag na pairing niya? Yung tinatawag na pairing, 1.500. Dahil 1 point siya, magkano? 500. Okay, what if ito may napasali? May bumili sa kanyang Builder Pack Plus. Dahil ang direct referral niyan, 1,000, sa kanya mapupunta. Hindi na ikaw kasi nag-invite. Tama? What if ito may napasali rin, Builder Pack Plus? Kanino mapupunta yung 1,000? Sa kanya. Ang tanong, ikaw ba nag-invite sa dalawa? Hindi. Pero ang company, bibigyan ka ng pairing dahil 3 points yan, meron kang 1.5 sa iyo mapupunta. Maganda ba? So, every time na nag-i-invite sila, depende sa package, meron kang nare-receive na 500 per points kahit hindi na ikaw ang nag-i-invite. Okay? Maliwanag ba? Infinity yan. Naintindihan? Ang tanong, depende sa package na napapasali nila, kahit na hindi na ikaw ang nag-invite, meron kang tinatawag na infinity bonus or pairing. Maliwanag? Okay, daily ang payout natin through your through your card or bank account number mo. Sa mga networker, wala po tayong tinatawag na plus out, walang maximum per day, walang prepare, and guaranteed safe po ang Complan natin. Maganda ba ang Complan? Yes. Okay, maliwanag. So, ang tawag natin dyan, infinity bonus. Okay? Friend, meron tayong tinatawag na car and travel incentive dito. Marami na po ang nakapag-travel dito ng libre at nagkaroon ng maraming sasakyan. Ano, gusto mo bang magkasasakyan? Yes. Sino ang gusto magkasasakyan? Taas ang kamay. Yung kalahati, second hand lang yan. Okay? 2 second hand si mama. Okay? So, ibig sabihin, you know why? When I started in this business, nung sinabi sa akin, sino gusto yung mama? Tinaas ko 2 kamay ko, sinama ko pa itong paa. Bakit? Gusto ko kasi mangyari. Ang tanong, nangyari? Yes. Kasi kung dito, friend, sa umpisa pa lang, pagtaas pa lang ng kamay, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya? Tama? Tama? Kaya pag mamaya, pag sinabi ko, sino gusto taas ka na, tumayo ka pa. Naku lang, kung di mangyari yan. Di ba? Kasi kailangan i-attract mo na. Maliwanag ba? Sino gusto mag-travel? Taas ang kamay! Lahat tumaas na, dinalawa. Kasi pagkalahati, ang travel mo, Ilog Pasig. Balikan, libre. Okay, so maliwanag. Friend, this 2016, ang travel natin, Japan. Sinong gustong pumunta ng Japan? Friend, pwede pa humabol. Papunta sa Umpi. Going to US. And Boracay. And of course, Hong Kong! Yan! Sino gusto pumunta ng Hong Kong? Yan! Ito ang pag-usapan natin. Dito pwede ka pang humabol. Dito kasi sa Japan, medyo malabo na eh. Papunta mo na lang dyan, Gapan. Pero may pag-asa ka. Itong Hong Kong ang pag-usapan natin. Friend, huwag mo sabihin sa akin, naku, Hong Kong lang yan. 3 beses na ako pumunta dyan eh. No! 100 kasi ang pupunta sa Hong Kong. Pag sa 100 na yun, hindi ka nakasama, nga ka. Bakit? 100 yun eh. Lahat sila nagtatravel. Sana nakasama ako doon, friend. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ma-qualify ka sa first 100. Huwag natin pag-usapan dahil Hong Kong lang yan. Bakit? Kasi gusto ko makarating. Magbubukas ba tayo sa Hong Kong? Yes! Kaya nga yung kalahating
isang araw ko rito, malamang 2 days ko rito, ibi-business ko lang. Bakit? Nakaabang na yung mga partners ko rito eh. Di ba? Maganda ba? Nagta-travel ka na, nagpe-pleasure ka pa, may business ka pa. Maliwanag. Sino gusto sumama sa Hong Kong? May kalahati pa rin, hongpin yan. Okay. Car incentive. Friend, kung paano ipinamimigay dito ang mga libreng sasakyan. Okay? May mga ordinary sedan. Of course, may mga sports car. Ang pinaka natin is Lamborghini. Friend, sa baguhang katulad mo, okay na ba yung tinatawag na Nissan Almera? Yes. Pwede na? Yes. Kasi friend, 50 points lang yan. Bakit? Kayang-kaya eh. Kung paano, eto ka, bigyan lang kita ng idea. Kung paano mo makuha yung 50 points, okay? Kasi ang tawag natin dyan, per points tayo sa Builder Pack Plus. Okay, 15,998. Another 15,998. Pag nag-link, 1 point. Okay? Now, sa left side mo, may sumali rito, 37 plus. Another 37 plus. Kapag nag-link, ilang point? 2 points. Kahit hindi na ikaw ang nag-i-invite dito, once na nakabuo ka ng 50, another 50, kapag nag-link, 50 points. Meron kang Nissan Almera. Pwede na? Yes. Baka sabihin mo naman, ako Nissan Almera lang pala. Friend, depende sa points kung ano ang kaya mo rito. Maliwanag ba? Actually, nakuha ko na to. Sabi nga nung kasama ko sa bahay, Sir, kuhanin mo na. Hindi, ayoko. Hindi, pamalengke ko. Bigay mo na sa akin. Sosyal? Pamalengke? Friend, marami sasakyan dito na pagpipilian mo. Maliwanag ba? Depende sa package na makukuha mo. Okay, maliwanag. Starter pack, friend. Kung ikaw meron kang starter pack, may na-invite ka sa left and right mo, magkano ang pa-start bonus? 300. Okay? Mapupunta sa iyo yan. Okay? Now, every time na mag-i-invite yung mga tao na to, kahit hindi na ikaw ang nag-invite, meron kang unlimited 500 bawat isa dyan. Tama? Kahit na hindi na ikaw ang nag-invite, ang in-invite mo lang yung dalawa. Now, what if yung mga tao na to sa left and right, nag-invite din bawat isa, kahit hindi na ikaw ang nag-invite dyan, meron kang unlimited 500. Maliwanag? Ilan na in-invite mo rito? Dalawa. Paano kung 4 yung in-invite mo? Mas marami silang may invite? Yes. Mas maraming jellypan na 500? Yes. Yes. Magkano ang puhunan dito? 4,538. Tanong, lahat sila gumagamit ng products? Yes. Yes, meron ka pang 5 to 15%. May binenta ka ba rito? Wala. Nagpa-cute ka lang dito. Or nagkwento ka lang. Tama? Paano kung yung iba dyan nagbebenta pa? Maraming 5 to 15% na papasok? Yes. So, yung tawag natin dyan is starter pack. Okay. Maliwanag? Naintindihan? Yes. Okay. Of course, may mga car and travel incentive tayo. Kung paano makuha yan, ito ang pag-uusapan natin. Friend, when the product is effective, business will follow. Tama ba yun? Yes. Kaya lang naman nagiging maganda ang isang negosyo because of the good products and good services. Tama? Paano kung yung product natin amazing? Once na may gumaling sa isang lugar nyo, magtatanong ba ang kamag-anak kakilala mo? Yes. Once na gumaling yan, marami pang bibili? Yes. Kapag maraming bumili, maraming sasali, lalaki ba ang income mo? Yes. Ganun lang siya kasimple. Ang tanong, kinuwento mo lang? Yes. Ang laki ng market natin, friend. We are so lucky because we have the unique products. You know why? I'm very excited with Africa. I have 51 members na waiting ngayon. 2 ang CEO. Sabi niya sa akin, Chris, I'm very excited with your company. You know why? Kahit yung mga naunang kumpanya rito, pag dumating kayo rito, lilipat kami sa inyo. Bakit? Because you have the unique products. Palakpakan mo naman yan. Bakit? Kasi they have some products in Africa right now, but more of them synthetic and formulated. Friend, hindi ka doktor, pero kung gagawin mo, aaralin ng synthetic and formulated, dyan tayo nagkakasakit. Tama? What if unique ang product natin? Natural, organic, exclusive distributor ng New Zealand, Sante Barley. Maganda? Yes. Okay. Maganda magnegosyo? Yes. Okay, ganun lang siya kasimple. Okay. Paano kung may more than 2 friends ang kaibigan mo?
Ang kanina pinag-usapan natin, dalawa lang. Tama? Paano kung more than 2 friends? Okay. Ang pag-usapan natin dito, ito yung maganda. Yung Builder Pack Plus. Okay? Ano ba tong Builder Pack Plus na to? Okay. Ang starter package mo, magkano? 4,538. Okay. Yung Builder Pack Plus, 7 account na siya. Imagine, kung bibili ka ng 4,538, 1 account, 4,538 times 7, magkano? 31,000. Pero my dear friend, dahil ito yung bestseller namin, #1 bestseller, magkano mo lang siya babayaran? 15,988. Palakpakan mo naman yan. And of course, I would like to congratulate Mr. Santos from Batangas. Palakpakan natin kasi kumuha ng 15,988. Pag-uusapan natin ngayon ang package mo. Imagine, you have 7 active accounts. Ano maganda? 4,538 or Builder Pack Plus? Builder Pack Plus. Imagine, 15,988 lang, meron kang 7 account. Maganda bang pag-usapan to? Yes. Anong gusto nyo? Ito o ito? Ito na ang pag-usapan natin. Okay, maliwanag. Friend, ano bang negosyo ang kaya mong gawin sa halagang 15,980? Pwede ba mag-sari-sari store to? Pwede yan. Kaya lang wala kang store. Sari-sari ka lang. Tinda mo, sabit-sabit, candy, sigarilyo, etc. Tanong, yayaman ka ba? Ang pag-uusapan natin dito, friend, sa halagang 15,988, babaguhin ko ang buhay mo. Maliwanag? Okay. Pag-usapan natin, for 15,988, you have 7 active accounts. Ang pinag-usapan natin kanina, 2 tao lang. What if na-invite mo? Okay. Meron ka, ito yung main account mo. You need to buy 100 barley points para mag-active ka every month. Okay. Para mag-active ka rito, friend, kailangan mong bumili ng 100 barley points or equivalent to 1 box of juice. Maliwanag? Kasi kailangan mong mag-active kasi every month parang nagninegosyo ka rin. Kung nagninegosyo ka sa iba, of course, kailangan mong magbayad ng renta. Tama? Dito naman, para ka maging active, kailangan mong bumili ng 100 barley points, any products. Okay. Now, what if na-invite mo itong dalawa? Kanina, 2 ang pinag-usapan natin. Tama? Bumili sila ng 4,538. May 300 ka ba? Yes. Nag-invite sila. Bawat isa. Tig-2. May pumapasok sa 4 account mo? Yes. What if more than 2 friends ang naipasok mo? Yung 2, na-invite mo. Magkano sa'yo? Meron kang pa-start na 300. 4 na yung na-invite mo. Of course, bawat isa mag-i-invite. May pumapasok ba sa yung unlimited 500 sa 4 and 5? Yes. Sa 2, meron din papasok kasi maglilink yan dito or magpe-pairing. Tama? Yes. So, ilang account na pumapasok sa'yo dito? 3. What if meron pang 6 kang kaibigan na sumali? May 300 ka bawat isa. Mag-i-invite din ba to? Yes. Bawat invite meron ka bang unlimited 500? Ilang unlimited 500 account na ang pumapasok sa'yo? 1, 2, 3, 4. Tama? What if 8 ang na-invite mo? Ililagay natin sa 7 account, may 300 ka. Mag-i-invite din ba? Bawat invite nila, meron ka rin unlimited 500 plus si 3 account mo papasok pa rin. Tama? Since nag-link na yan dito, papasok na rin kay main account. Ilang account ang pumapasok sa'yo? 7. Mas maganda? Yes. Grabe ito, palakpakan mo naman, friend. Friend, naranasan mo na ba dito, in this kind of business, in my 20 years in this kind of business, my dear friend, the more na malaki ang kapital mo, the more na malaki ang pwede mong kitain. Tama? Okay. So, lahat sila bumibili ng tinatawag na 100 barley points. Kailangan nila maging active, so kailangan nilang maglagay ng barley points na 100. So, every time na gumagamit sila, you will receive unlimited 5 to 15% lahat ng tao na yan. Maliwanag? What if yung iba rito nagbebenta? May pumapasok bang 5 to 15%? Yes. Tanong, may binenta ka ba? Nagkwento ka lang dito. Masarap magkwento. Kaya nga dito, friend, bakit ako excited dito? Sa labas, wag mo lang akong ngitian, patay ka sa akin. Di ba? Bakit? Kasi bakit? Ang sarap ikwento ng produkto. Kaya nga, pag sumasakay ako ng bus, gusto ko sa ulian ako para nakikita ko lahat ng tao sa likuran. Di ba? Kasi lahat yun kukwentuhan ko. Yung nakatabi ko, sigurado, patay kang bata na to. Bakit? Hindi yan bababa na wala akong calling card or hindi ko siya nakakausap. Di ba?
Ganito lang ako kasimple mag-invite. Sir, gusto mo ba ng extra income? Diba? Sir, dalawa lang ang pagpipilian natin. 6 million o 14 million. Ano gusto mo? Masasyak ba siya? Malamang sasabihin sa'yo nun, adik tong nakatabi ko. Ang bihira, tulak siguro na siya buto. Kunin ko kaya yung number nang maisumbong ko to. Tama ha? Kasi ang binanggit mo sa kanya, million ka agad? What if, isipin niya, mukhang matino naman. Cute naman yung tao eh. Baka naman pwede. Di ba? Yes. Pero kung ikaw, gula-gula nitang mukha mo at itsura mo, sasabihin mo kumita mo yun, eh hindi ka pa nga nagsisimula, mukhang nalulugi ka na eh. Tapos sasabihin mo kikita ng milyon. Tama? Ganun lang kasimple, friend. Ang pag-invite dito, tatimingan mo ha. Hindi yung nakashort ka, nakachinelas ka. Ma'am, gusto mo kumita ng milyon? Di ba? O kaya naman, mag-a-approach ka, mukha kang nasa kluban ng langit at lupa. Friend, gusto mong kumita ng milyon? Sasabihin sa'yo, friend, mukhang hindi ka kikita. Kasi bakit? Hindi pa tayo nagsisimula, mukhang lugi ka na. Naku ha! So may proper approach pa rin. Maliwanag! So ituturo ko kayo bukas. Okay, naintindihan ba? Okay, naintindihan. Okay, imagine 4538 times 30, 7 account, 31,000 ang package mo supposed to be. Pero ang babayaran mo lang magkano? 15,988. Maganda yung package? Yes. Okay. Builder Pack Plus, of course, nandiyan na yung mga package mo at cost of 15,988. Okay, tapos na tong promo natin, ano? Pero may pinalit dyan. Hanggang August. Pwede, Pasig River. Pwede ka Joke. Okay. Friend, ano ba yung strategy dito? Ang sabi ko nga, ikwento mo lang. Tama? Ikwento mo lang, friend. Paano? Ikwento mo yung BDE namin. Ano ba yung BDE? Yung benefits of barley. Ikukwento mo lang ang barley, maganda, amazing products. At kapag naikwento mo, pwede pa silang magkaroon ng discount. At pwede pa silang magkaroon ng significant income. Maganda ba yung kwentong ganon? Ganon lang, huwag mo nang patagalin, huwag mo sulatan ng bilog-bilog. Kasi bakit? Dito mo siya dalhin, dito natin bibilugin. Talagang simple. Bakit? Ikwento mo ang barley, friend. Maganda yung barley, may discount ka pa, pwede ka pang kumita. Pumunta ka doon sa Lunes, cute na, magaling pa yung speaker. Huwag kayo kumontra. Kanino ba yan? So, ikukwento mo lang, friend. Meron ka bang 10 Facebook friends? Meron ka bang 10 cellphone contacts? Meron ka bang 10 kamag-anak? Friend, kung yung mga kamag-anak mo yan, kakilala, kaibigan, dalawa lang ang nagka-interest sa negosyo mo. Pwede na? Yes. Sa dami ng kinuwentuhan mo, pero ang nagkaroon lang ng interest magnegosyo, dalawa. Tingnan mo maigi, friend. Ilan lang ang nagka-interest sa business mo? Dalawa. Okay, friend, pag-usapan natin, 1 to 10 months. Ulitin ko. Sino ang gustong kumita ng milyon? Taas ang kamay! Yan. Kasi ito ang pag-uusapan natin. Dahil ito ang sikreto. Sino ang gusto makapag-travel? Yung kalahati, Ilog Pasig yan, ha? Last, sino ang gustong magkaroon ng sasakyan? Ang pag-uusapan natin, 10 months. Friend, huwag kang pumikit. Dahil ito na ang pinakasikreto. Dahil yung pagpikit, darating yung time na yan. Gusto mo, wala nang gisingan. Okay. Maliwanag. Ito ka, magkano punan? 15,988. Kailangan mo lang ng 2 tao na merong 15,988. Meron ba? Yes. 2 tao lang. Hindi mo kailangan ng 4. Hindi mo kailangan ng 8. Hindi mo kailangan ng more than 10. Ilan ang kailangan? 2. Ilalagay mo sa left and right. Okay? Magkano ang fast start bonus? 1,000. Sa kanya magkano? 1,000. Dahil meron siyang 3 points, 1,500, magkano? 1,500. So, meron kang income na 3,500 kagad sa first month mo. Maliwanag. Now, itong tao sa left, sa right, ilan ang kailangan niya? 2 lang din. Ikaw pa ba nagpasali sa 2? Hindi na. Pero meron ka na lang tinatawag na infinity bonus, 3,000. Okay? Magkano na income mo? 6,500. Friend, imagine, bawat isa, every month, mag-i-invite ng tigilan? Magkano punan? 15,998. Mag-i-invite bawat isa, kahit hindi na ikaw ang nag-invite dyan. Pagdating mo ng 4 months, qualified ka sa Hong Kong! Friend, simulan mo na ngayon.
Imagine, August, September, October, November, hanggang December pa nga eh. Pero ngayon mo nasimulan, kumuha ka na kagad ng dalawa. Pagdating mo ng November, qualified ka sa Hong Kong. Ilan ang kailangan? Yung dalawang kaibigan na napunta rito, kakausapin natin, ilan din ang kailangan nila? Dalawa lang din. Pag umapat yan, wag, bawal, dalawa lang. Eh, may apat ako, hindi, dalawa lang. Sabi ni Sir, dalawa lang eh. Kulit ka. Tingnan mo maigi. Friend, na-qualified ka ba? Tanong, kumita ka ba rito? Friend, tingnan mo maigi. Pagdating mo ng 10 months, magkano ang kinita mo? Naging milyonaryo ka ba? Yes! Ilan ang in-invite mo rito? May binenta ka ba? Wala. Ito ang maganda. Dahil nagkaroon ka ng points dito, nakapag-travel ka ng US dito, palakpakan mo naman yan. Kasi bakit? 1,000 points yan. Pasok ka kagad sa US. Now, pag nag-US ka, ilang linggo ang biyahe dito? Actually, 15 days ang biyahe diyan eh. Naranasan ko na mag-travel dyan when I was in Herbalife for 15 days. Kain, tulog, kain, gala, tulog. Dito lang naman kami. 15 days kami dito. Pero hindi mo maiikot eh, ang laki. Minsan nagtagumpo nga kami, 2 araw, hindi kami nagkikita eh. Friend, imagine, 15 days ka rito. Pag uwi mo, okay lang ba? May sasalubong sa yung ganitong sasakyan. Di ba? Fully paid yan. Kasi bakit? Naka 1,000 points ka rito. Meron kang tinatawag na SUV. Ulitin ko, ilan lang in-invite mo rito? May binenta ka ba? Friends, simulan mo na ngayon kung gusto mong maging maganda ang Pasko mo. Tama? Pag may nag-apat, bawalin mo! Dalawa lang eh. Pinag-uusapan, dalawa lang, ba't apat yung dinala mo? Naintindihan ba? Friend, napakasimple ng business. Bakit simple para sa akin? Maganda ba yung produkto? Yes! Pag nagbayad ka ng 5988, may kapalit na produkto? Yes! Friend, ang pinakamaganda pa dyan, yung tinatawag na gumagamit sila ng product every month. Now, kung meron kang sasakyan, kailangan ba nito ng pang-maintenance every month? Yes! Pang-gasolina? Lahat sila gumagamit ng products every month? Yes! Pwede na ba sa'yo, every month may tumatanggap ka na for the first month, 80 pesos. Bakit 80? Ang liit naman. Eh, dalawa lang in-invite mo, huwag mangarap. Pagdating sabi, ba't 80 pesos lang? Eh, dalawa lang yan eh, 10%, di ba? Eh, pagdating ng second month, hindi na ikaw nang nag-invite, umasenso ka, may 320. Pwede pag gasolina? Eh, bawat invite nila, nag-i-invite ng tig-dalawa, 73,000 monthly, pwede na? Friend, may pang-maintenance ka na, may pang-gasolina ka pa, may libre ka pang pang-parking dito. Sobra-sobra yan? Yes. Kaya nga, minsan, pag ikaw may sasakyan, friend, huwag mo nang patayin. Bakit? Ba't di mo pinapatay sa sakyan mo? Okay lang, may pang-gasolina ako eh. Oh. Grabe, 70,000. Kaya mo, ba't naka-parking ka? Hindi mo pinatay. Bakit? Pang-gasolina ko, 73,000. Sabi, ubusin. Hindi ko nga maubos eh. Naintindihan? Maliwanag ba? Masarap ba to? Ito ang matindi rito. Dahil ito, 10 months walang ang pinag-usapan natin. Paano yung mga tao na to mag-i-invite din? Yes. Ng tigilan? Take dalawa. Yan yung tinatawag na residual income, my friend. Palakpakan mo naman yan. This is the big business we're in. Magkano ang pinuhunan mo rito? 15,000. Meron ka na bang tinatawag na money-making machine dito? Yes. Meron ka na tinatawag na isang makina na every time na gumagana, pumagawa ng pera? Yes. Naintindihan? Ilan ang in-invite mo rito? Dalawa. Kaya nga dito, friend, in 1 year, kung gagawin mo to, pwede kang kumita ng 6 million in 1 year. Ang tanong, paano yung 13 months pataas? Di ba? Kaya nga si Sir, excited eh. Ang laki ng Batangas. Di ba? Ang pag-usapan lang natin dito, friend. Dalawa lang. Huwag mo nang gawin munang 4. Pag 4 dito, hindi kita tatanggapin. Balik ka bukas. Okay. Ito yung tinatawag na residual income. This is very, very exciting business. Okay? Kaya nga dito, pag inabot ka ng ilang taon, friend, isang dating fish vendor, walang alam sa business. After 5 years, earning millions, and of course, nagkaroon ng sarili ng sasakyan at bahay. Ilang taon inabot? 5. May alam ba rito, meron ba rito fish vendor?
Kaya nga, I'm very excited sa negosyo na to. Kasi itong tao na to, nung pumasok dito, 1 account lang. 1 account. Pero kumita ng milyon. Friend, ako 31 accounts. Kaya nai-excite ako. Diba? If I have 31 accounts, sabihin na lang na natin, 1 account, 5 million. Ilang account meron ako? O, kwentahin mo, hindi ko kaya yan eh. Bobo ako sa mati. Pero bilangan ng pera, matalino ako dyan. Naintindihan mo ba? Friend, isang businessman. Hindi naman natin pinag-uusapan dito dahil wala kang pinag-aralan. Meron din dito mga negosyante. Okay, negosyante, nalugi ang negosyo. Kumbaga, ilang beses siya sumubok magnegosyo. Pero nung ginawa niya ang negosyo na to, friend, masarap ba ang buhay niya? Yes. May residual income ba siya? Yes. Yes, okay. Ito ang matindi. Isa to sa mga hinahangaan ko eh. Si Mr. John Francisco. Imagine, first year high school graduate. Lagi niya sinasabi, first year high school graduate. Tama, gumraduate nga naman eh. Friend, kung ikaw first year high school, meron ka bang mararating sa tinatawag na world of business? Meron? Kung magtatrabaho ka, matatanggap ka ba? Hindi. Dahil sa negosyo na to, friend, hindi rito pinag-uusapan. May pinag-aralan ka o wala. Sa negosyo na to, hindi pinag-uusapan matalino ka o mangmang. Pinag-uusapan lang dito kung paano ka mag-isip. Tama? Dahil nag-isip siya na ang negosyo na to, ito ang magpapabago ng buhay ko, friend. Pwede na ba sa kanya, builder, yung tinatawag na annual bonus niya, 500,000, may 3 sasakyan, at nakapag-travel ng ilang beses na rito. Ang tanong, may pinag-aralan ba to? Wala. Kaya nga dito, friend, ang sinabi ko nga rito, sa negosyo na to, karamihan ng umaasenso yung hindi nag-iisip. Bakit? Pag yung matalino nakita ang negosyo na to, mag-iisip? Yes. Isipin niya, naku, baka hindi totoo yan. Kaya karamihan, friend, yung matalino, nasisiraan ng ulo. Bakit? Sobrang talino, tama? Kasi isip ng isip. Friend, sa negosyo na to, para sabihin ko sa inyo, karamihan ng umaasenso, bobo. Bakit? Hindi na nag-iisip eh. Bakit? Ako, sabihin ko sa inyo, bobo nga ako eh. Nung pinasok ko itong negosyo na to, hindi na ako nag-isip. Bakit? Nung nag-aaral ako, alam niyo yung row 1? Row 1, matalino. Row 2, medyo matalino. Row 3, nagtatali-talinuan. Yung row 4, wala ang katali-talino. Ako yun, row 4, tabi pa ng basurahan. Di ba? Kaya lang, dito, sabi ko nga, nung nag-aaral ako, ang patatalimin ko, yung mata ko, hindi yung utak ko. Para yung mata ko makarating ng row 1. Doon ako mangongopya. Di ba? Eh, ba't ako mangongopya sa katabi ko? Eh, bobo rin to. Wala ako. Friend, dito ko napatunayan sa negosyo na to. Ang negosyo pala na to, kailangan magaling ka lang mangopya. Diba? Kopyahin mo lang yung mga naging successful dito. Hindi kailangan matalino ka. Kopyahin mo kung ano ginawa nila. Yun din ang mangyayari sa'yo. Maliwanag ba? First year high school, naging successful? Yes. Earning millions? Yes. Friend, ganun lang siya kasimple. Ito ang isang matindi rito. Sabi ko nga, ang walang pera, nakakapangit? Oh, wala pa siyang pera eh. Diba? Si Giovanni Flores, ang sabi ko kanina, pag walang pera, nakakapangit? Yes. Isang panadero, friend. Isang panadero, dahil wala pa siyang pera, pangit pa siya, admitted naman eh. Sabi niya, sir, okay lang, pangit ako talaga nung araw, wala akong pera eh. Nakita mo yung bahay niya? Nasa 1 kubo lang. Kasi nga mahirap. Friend, because doing this business, pwede na ba? May ganyan sakit. At ang maganda nito, gumwapo! Ang sabi ko kanina, nakakagwapo ba ang maraming pera? Yes. Hindi kagandahan, hindi kagwapuan. Nagbiki belo. Ang tanong, ano yung bahay? Nabago ba? Yes. Nalagas lang yung 4 na buko, pero yun pa rin. Naku ha, ano negosyo niya? Yes, this is the business, friend. Tanong, gumapo ba? Yes. Kaya friend, pagkakataon mo na. This is the business. Umamit ka na. Kung si Giovanni Flores, nakita mo naman. Sabi niya, sir, wala namang paglagyan eh. Ay, wala palang paglagyan tigawan. Pero ngayon, gumapo ba? Yes. Sabi ko sa inyo, totoo eh. Okay. Friend, my upline, my mentor, Mr. Gerald Gallego. He's an OFW sa US. Instead na bumalik pa siya sa US, hindi na. Nag-networking na lang.
doing this business, na-qualified na sa ilang travel. And of course, kauumpisa pa lang ng Hong Kong. Friend, first qualifier na kagad. First week pa lang. Bakit? Kasi ginawa ang negosyo. So, ibig sabihin, sa negosyo na to, friend, kung tamad ka, pasok ka rito. Sino ang tamad dito? Taas ang kamay. Uy, umamin. Friend, kasi dito yung tamad, may umaasenso ang tamad dito. Paano kung masipag ka pa? Tama? Imagine mo, mag-i-invite ka lang ng dalawa. Diba? Tamad masipag? Tamad ka pa. Kaya nga dito, kung sobrang sipag mo, pwede mangyari? Yes. Okay. Friend, kilala nyo? Kilala? Ma'am, kilala mo, ma'am? Dati pong artista yan. Dating artista. Kilala na, ma'am? Hindi, ako po yan. Okay? Mahilig po ako sa baril. Mahilig ako sa target shooting. Simple lang po. Dati po akong hold-upper. Hold-upper, nabago ang buhay. Okay, criminologist po ako. Okay? Police by profession. Ma'am, kung ako nagpulis, ganito ba ako ang tip ngayon? So, ibig sabihin, I love target shooting. And I love snowboarding. One of my favorite sports in Japan. Ito yung snowboarding, top of the mountain. Bababa ka dyan, pagbaba mo, balian leg, patay. Pwede. Okay, one of my sports in Japan. And I'm a triathlete. Okay. Mahilig po ako sa bisikleta kasi triathlete po ako ng dati kong company. Sa tinago ko pangalang Herbalife. Okay, I am the only Filipino na tri-team nila. Okay? So, ibig sabihin, ginagawa ko tong business na to noon, pero nasa sports pa ako. Ang CEO natin, triathlete ba? Yes! Kaya nga ako excited dito sa business na to eh. Tatapusin ko lang tong business na to, babalikan ko ang tri-team. Diba? And I love mountain. Yan. Mahilig ako umakyat ng bundok. Bakit? Dati po ako umakyat bahigang. Nabago rin ang buhay. So, I love sports, I love nature, mountaineer, and of course, ano po ako? Nature lovers, okay? I love extreme sports. And meron po akong tinatawag na indoor sports, bowling. Pro bowler po ako ng Japan. Okay? Once na rin po ako nag-champion sa SM dito sa... yan, minsan napangalan nga natin yan eh. I love bowling. So, kung mapapansin mo, yung mga bowling gadget ko may Land of the Rising Sun. Bakit? Sabi ko kanina, ugaling Japanese na po ako. Trabaho, 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 walang reklamo. Okay. So, doing this, kung ako ba isang empleyado, kaya ko bang gawin ang lahat ng ito? Hindi. Kung ako ba isang empleyado, kaya ko bang bumili ng isang bisikleta worth 500,000? Dahil nasa ganitong business ako, kayang gawin? Yes! Friends, ipinapakita ko sa inyo to hindi para ipagmayabang. Ipinapakita ko po ito para ipakita sa inyo kung ano ang nagagawa ng isang networking business. Maganda ba ang negosyo natin? Yes! Ganun lang siya kasimple. Because of this business, I'm using 2 cars. Simpleng tao lang po ako. Hindi po ako mahilig sa sakyan. Gusto ko yung simple lang. Pinopromote ko ba yung kumpanya? Yes! Look at the car. May Land of the Rising Sun pa rin? Yes! Ang tanong, nakalagay ba yung I'm on grass? Yes! Nandito ba yung website ko? Yes! Nandito yung kumpanya? Kaya nga sabi ng kapitbahay ko, si Chris, malamang adik yan. Ituro na natin kay Duterte. Bakit? Ipinagmamalaki pa, I'm on grass. Di ba? Friend, I always consider this business my bread and butter. Kung makikita mo nandyan yung website ko, minsan nga nagda-drive ako eh. May nagte-text na sa akin. Bakit? Nabasa niya ba? Nakita yung website? Pinopromote ko ba? Friend, ganito lang kasimple. You have to love your work. Kasi dito, ang simpleng idea ko lang dito is love your work. Kailangan ginagawa mo ang negosyo na to na merong malaking puso. Tama? Kung kinakahiya mo ang negosyo na to, friend, ngayon pa lang, huwag mo nang ituloy. Dahil walang mangyayari sa'yo. Pwede na ba? Dahil ganito ang negosyo ko, 2 sasakyan. Pwede na? Yes. Pwede na ba? Ganito ang parking ko. Pwede na ba? Dahil ganito ang negosyo ko, ganito ang narating ng pagiging networker. Friend, kung ako pulis, nakita mo, may 2 akong sasakyan. Ganito ang bahay ko. Anong tingin mo sa akin, ma'am? Kayo nagsabi niyan, di ako ha. Ay, pwede ko na-offer.
Tama. Pwede nga naman, old tupper. Friend, dahil nasa network business ako, pwedeng mangyari? Yes. Pwede mangyari sa inyo? Ipinakita ko ba kanina kung paano kumita ng milyon? Yes, ganito lang kasimple, friend. Kung ang pangarap mo, ganitong bahay, ganito rin ang pwedeng mangyari sa'yo. Ano sinabi ko kanina from the start? Sabi ko, ako lumaki sinilang sa squatter. Tama? Ang pangarap ko, paglaki ko, yayaman ako. Paglaki ko, gusto ko ang bahay ko malaki. Tanong, malaki ba bahay ko? Yes. Minsan nga, yung buso ko, taguan po kami, hindi kami nagkikita. Kasi kakalog-kalog lang kami. Ang tanong, natupad ko ba ang pangarap ko? Ano negosyo ko? Networker lang yan, si Chris. Sabi nga nung mga kaklase ko, nako, si Chris, networker lang yan. Friend, okay lang, tawagin mo akong networker. Maayos naman ang buhay ko. Aanin ko na may kurbata ka, may titulo ka sa kumpanya nyo, pero kumakain ka sa Jolly Jeep. Ano yung Jolly Jeep? Diba? Naku friend, dito sa Ortigas, pag may nakita kang umarurot na sports car, malamang networker yan. Tama? Pero pag dyan may dumadaan na nakasedan, malamang manager yan. Bakit? Karamihan sa manager, dyan lang, walang money. Bakit? May amo ba rin yan? May oras? Ganun kasimple. Huwag mo sabihin may position ka, friend. Malamang may amo ka pa rin, may oras, fixed income ka pa rin. Tama? Tanong, fixed income ba ako rito? Hindi. Kanina pa ako nagsasalita rito, friend. Bawat letra, piso. Nakakailan na. Naku. Ang tanong, may dollars pa ba? Yes! Kasi may dollars sa ibang bansa. Isipin mo, piso dito, $1 sa kapila. Mas masarap? Yes. Residual income? Yes. Money making machine? Yes. Masarap negosyo? Yes. Ganun nga na ito eh. Kanina nga pangit, gumapo eh. Nakuha nyo? Maluwag. Friend, you have a choice. Healthy living, lifetime discount, and opportunity. Nakita mo ang negosyo na to pero hindi ka pa rin naniwala. Dahil hindi ka naniwala, of course, wala ka lahat niyan. Diba? Since nakita mo ang business, consumer ka lang. Ibig sabihin, gagamit ka lang ng products. Of course, meron kang healthy living, lifetime discount, pero wala kang opportunity. You know why? Kasi consumer ka lang. Kasi ang sikreto rito sa negosyo na to, friend, dapat consumer ka na, endorser ka pa. Maliwanag? So, ibig sabihin, consumer ka, gagamitin mo yung produkto at ikukwento mo sa mga kaibigan, kakilala ka, mag-anak mo. Tama? Ikukwento mo lang. So, meron kang healthy living, lifetime discount, and of course, opportunity na makuha ang pangarap mo. Ano ang sikreto? Consumer and endorser. Okay. Santa International, informing your friends, kumbaga, ikukwento mo lang ang barley, the discounts, and of course, yung tinatawag na significant income. Ganito lang ang klase ng pag-i-invite. About the barley, about the discount, and about the opportunity. Huwag ka nang magkwento kung ano-ano pa. Okay? Maliwanag pa. Ganun lang siya kasimple. Friend, potential income for 5 years. Look at this. Kung abutin ka ng 5 years dito. Kanina, ang pinag-usapan natin 10 months. Right? Now, eto ka, magkano puhunan mo rito? 15,988, friend. Eto yung reality. Look at this. Kung aabutin ka ng 5 years. I'm not asking your age right now. Tingnan mo na lang at 5 years from now kung nasaan ka at magkano ang pwede mong kitain. Friend, 1 year. Hindi natin pag-uusapan dito ang buwan. 1 year. Kaya mo bang mag-invite, magpasali ng 8 tao in 1 year? Yes. Tama ba, Siba? Imagine, friend, 8 tao ang pasasalihin mo sa loob ng 1 taon. Sir, bibili ng 15,998. Tama? So, meron kang 6,000 infinity bonus at meron kang tinatawag na 320, yung tinatawag na builder bonus. Every time they use the products, you will receive 5 to 15% nang wala kang binebenta. Okay, friend, we're not talking about na nagbebenta ka rito. Nag-endorse ka lang, nagkwento sa ilang tao? 8 sa loob ng 1 taon. Kasi ang pag-uusapan natin dito, 5 years. Now, yung 8 tao, magkukwento rin. Sa loob ng 1 taon din. Nagkwento ng ilan, nagpasali sa ilan? 8. Imagine,
yung 8, nag-invite ng tigwa 8, hindi na ikaw ang nag-invite dito, pero kumita ka ng 48,000 after 2 years, at meron kang 3,840 every month, yung tinatawag na builder bonus. Okay? Now, yung 64, mag-i-invite? Yes. Ng tigilan? Sa loob ng? Tamad ba sipag? Tamad. Pagdating mo ng 3 years, meron kang siguradong 512 na tao, kumita ka na ng 384,000 at meron ka pang 10,240 every month. Okay? Now, itong 512, mag-i-invite? Yes. Natigilan? Tigwa 8 sa loob ng isang taon. Pagdating mo ng 4 years, kumita ka ng 3 million plus at meron kang 81,000 monthly. Nakukuha nyo? Yes. This is very exciting, friend. Why I'm very excited? Kasi ang pinag-uusapan pa lang natin dito, Pilipinas. You know why? Ito pa lang yung sa Pilipinas. Now, mag-i-invite ulit ng tigilan. Pagdating mo ng 5 years, friend, ito ang pwede mong kitain, 28,705,000 every month. Naku ha, ilan lang in-invite mo rito? Paano kung naging 16? Exciting, friend. Kahit kuhanin mo yan, kumpletuhin mo yung pagtitake dyan. Ayokong mag-abono dyan, ha? Kinumpleto na namin yan. Tama yan. So, ibig sabihin, friend, after 5 years, kung ilang taon ka ngayon, tumita ka ng 28 million, every month, 700,000. Pwede na ba to? Yes. Grabe to. So, ibig sabihin, friend, kung ang pangarap mong 4th floor o 5th floor na bahay, mabibili mo? Yes. Kung yung kapitbahay mo, galit na galit ka, sasabihin mo sa kanya, babalikan kita, bibilin ko yung bahay mo. Nung binebenta yung bahay, magkano mo ba binebenta yan? 2 million. O eto 4 million, lumayas ka lang dyan. Kaya bilhin? Yes. Bakit mo ako pinalalayas? Gagawin ko lang parking yan. Inis na ako sa'yo. Eto, dagdag mo yung 2 million, lumayo ka na. Nakatulong ka pa? Yes. So, ibig sabihin, reality ba to? Yes. Friend, this is the reality of this business. You know why I'm very excited dito? Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, Pilipinas. Wala pa yung ibang bansa. You know why? Pag sa isang line mo, meron kang tinatawag na Dubai. Sa kabilang line mo, may tinatawag ka na Hong Kong. Sa kabila, meron kang Africa. Dito, Singapore. Dito sa kabila. Imagine, kung 8 lahat yan, lahat kumikita, panalo ka rito? Yes. Pilipinas pa nga lang, wala pa to, friend. Kaya ako na-excite kasi Pilipinas pa lang ang pinag-uusapan natin. Kaya pagdating ng 5 years, friend, itong 28 million na yan, maliit pa yan sa akin. Itong 700,000 na yan, every month, maliit pa rin. You know why? I have international. Kasi plus pa yung dollars. Yes, kasi tamad to eh. Hindi naman ako tamad. Dahil Japanese ako, trabaho, walang reklamo. Friend, bakit reality? Pakita ko sa inyo, 1 year pa lang ako rito. Eh, hindi naman 8 ang tao ko ngayon. Diba? So, hindi naman 320 pesos ang monthly ko ngayon sa residual. Hindi, kaya reality. Sasabihin natin 2 years, wala eh. Sigurado eh. Tama? So kaya nga yung reality, friend, kung ikaw networker, nandito ka ngayon, kung tumanggap ka ng 320 first month mo, ibig sabihin, eto na ang magiging monthly mo after 5 years. Wow! Ako reality. Kaya nga ako excited eh. Hindi naman yan ang tinanggap ko eh. Diba? Hindi rin to tinanggap ko. Nandito sa gitna eh. Eh 1 year pa lang ako, dapat 3 years ko pa yan kikitain. Nakuha nyo? Friend, eto pa ang matindi rito. Yung tinatawag na residual income. Kasi 5 years pa lang yan eh. At tanong, hanggang 5 years lang pa negosyo natin? Paano yung 6, 20, 30 years? Eto ba kikitain mo? Hindi lang yan. Maliwanag? Magkano puhunan? 15,988. Exciting. Yes. Kayang gawin? Yes. What if naging 16? Naku ha? Naka-excite? Para siya, wow, grabe! Walo pa lang to. You know bakit? Kasi bawat isa, we need 16 DR to be executive director.
Kaya nga exciting eh. Kasi hindi ka naman magiging executive director pag 8 lang ang invite mo. Yes or no? Ilan ang kailangan para maging executive director? 16! Pag naging 16 yan, panalo ka rito? Ay grabe, palakpakan mo naman yan. Kasi ang pinag-uusapan pa lang natin dito is 8 people. Right? Naintindihan? Sino yung nakakaintindi? Taas ang kamay. Balik tayo sa umpisa. Sabi sige, tuloy mo na yan. Kahit di ko naintindihan. Okay, hanggang ano oras tayo? Hanggang alas 12. Hindi pa. Wala pa tayo sa kalahati. Okay lang ba? Yes. At parang tuwan-tuwa kayo ngayon. Nakuha ba? Masarap yung negosyo? Kayang gawin? Okay, maliwanag. Friend, ang negosyo natin, hindi lang naman 4538, hindi lang 15988. Kung meron ka kakilala, kaibigan, o ikaw mismo na gustong mag-branch, friend, it's only 550,000. May sarili ka ng branch. Okay? And of course, meron din tayong tinatawag na franchisee. Nagbayad ka ng 88,000, pero ang account mo, 31 active account. Grabe to. Imagine. Ito kasi ako franchisee ako. And of course, I have 31 active accounts. Maganda. Kanina yung pinag-usapan natin 7 accounts. Malaki kinita. Imagine mo 31 accounts yan, friend. Tingnan mo kung saan po dadalhin yung unlimited 500 and unlimited dollars mo. Nakuha? Lifetime business ba to? Yes, friend, 88,000 lifetime business. Kung after naman yan, sabihin na natin, after 5 years, 80 million ang pwede mong kitain. Pwede? Kasi ilan ang account mo? 31. May money-making machine ka ba rito? Friend, pag-isipan mo na. Next, we have Extreme Pack Plus, 37,000. Meron kang 15 active accounts. Okay? Yung tinatawag natin 5988, you have 7 active accounts. Ano ang mas maganda? 7 active o 15? 15. Kung ito kumikita ito ng malaki, mas malaki pa pwede kitain ito? Ganun lang siya kasimple. Maliwanag ba? The more package you have, the big package you have, the more income and leveraging na pwede mangyari sa'yo. Maliwanag? Okay. Ano ba pwede mong gawin? Of course, be a distributor and use the products and make a list. Then, learn the business. So, ibig sabihin, friend, hindi dahil sumali ka, pababayaan mo na lang na 2 lang ang in-invite mo, kailangan aralin mo rin ang negosyo. Maliwanag ba? Bukas, meron akong training about the business. About how to do this business so easy. Meron akong orientation tomorrow. Okay? Sa lahat ng mga umaten ngayon, wala pa, hindi pa nakaka-attend ng orientation ko, it's your big chance tomorrow. Bibigyan kita ng tamang sikreto ito. Maliwanag? Yes. Ano ba ang sikreto? Eto lang. Make a list, then pag-aralan mo ang negosyo. Friend, wala pong naging successful sa negosyo na to nang hindi po dumaan sa pag-aaral. Maliwanag? Parang ikaw din, hindi ka rin nakapasa, hindi ka nakatapos sa pag-aaral kung hindi ka rin nag-aaral. Okay, maliwanag. 2 lang ang pupuntahan natin, friend, pagdating na araw. Either pangit ka or gwapo ka. Ang sabi ko kanina, pag hindi mo ginawa ang Santi Barley, maliwanag, pangit ka. Nakakapangit ba ang walang pera? Yes, friend, nakakapangit ba ang hindi gumagamit ng barley? Ganun lang siya kasimple. Kasi ang sabi ko kanina, walang tao na naging gwapo o gumanda ng walang pera. Yes or no? Wala kang pambili ng makeup mo. Wala kang pambili ng everything. Tama? Friend, hindi natin kasalanan sinilang kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung tatanda kang mahirap. Ang senaryo dito, pwede kang pag-awayan. Bakit? Pag tumanda kang mahirap, nakikitira ka sa kamag-anak, kapatid, or even sa mga anak mo. Ang senaryo ganito, Kuya, pakikuha mo na si tatay, nag-aaway na kaming mag-asawa. Nakaka-relate? Yung bang pinagpapasapasahan ka? Mahirap, tama? What if ginawa mo si Barley? Pwede ka maging gwapo? Yes, kasi ang senaryo dito, pag-aagawan ka. Bakit? Ang senaryo dito, Dad, pumunta ka naman dito, baka inubos na mo na yung million mo dyan. Di ba? Kasi ikaw na mismo pinag-aagawan ng mga anak mo. Maganda pa yung ganon? Kilala niyo yung nasa picture? Si Bill Gates, kapitbahay ko. Pwede pakisabi sinabi niya, pakilakas. Go! I will be given a chance to start all over again. I will choose less work marketing. Imagine si Bill Gates,
kung siya daw ay bibigyan muli ng pagkakataon, ang pipiliin daw niya, network marketing. Tama? So, ibig sabihin, friend, dahil ikaw ang nakadiskubre ng negosyo na to, pag uwi mo sa bahay, sasabihin mo sa nanay at tatay mo, Tay, Inay, yayaman na tayo! Magkakasasakyan na tayo! Malamang sasabihin sa iyo ng magulang mo, Hoy, anak, kaya ayaw kong ginagabi ka. Adik ka na naman. Kumain ka, gutom lang yan. Kasi ikaw ang nakakita ng negosyo. Tama? Ganun lang siya kasimple. Okay, friend, are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Kahit lahat ng ipinakita ko rito at ipapasok mo lang yan sa isip mo at hindi mo gagawin at i-challenge sa sarili mo, it's all useless. Okay? Friend, nagsimula ako sa negosyo na to kahit alam kong sobrang hirap ito. Ginawa ko kasi hindi ka naman luluwa pagpapawisan ng dugo rito. Ang pagod, ang hirap, itulog mo, tanggal yan. Pero ang opportunity na to, friend, pag pinalagpas mo, malamang tatanda kang mahirap. Maliwanag? Are you ready to challenge yourself? Yes! Okay, friend. Kung paano gumagana ang negosyo na to, kung gaano kaganda. Okay? Meron lang kung isang tatawagin tao kung paano napatunayan na ang negosyo na to ay super ganda kumpara sa isang negosyo o sa ibang negosyo. Okay? Friend, itong tao na to, kumbaga, napakasimple niyang ginagawa ang negosyo. Ito yung kwento lang siya ng kwento. Kung itong tao na to magkwento, ay grabe. Ang kwento na ito, isa, malamang, ang dami sa kanya. Ako, isa lang sa kanya, ang dami. So, ibig sabihin, ginawa niya ng matagal ang negosyo nito, napatunayan niya na kung paano ang negosyo rito kumita ng milyon-milyon. Okay? Friend, hindi ko na patatagalin. When it comes to this business, expert na rin ang tao na to. A young millionaires nagawa ang negosyo ng simpleng-simple. Friend, one of my team, one of my partners here in Sante Barney. Huwag na natin patagalin. Mr. Jim Mel!